Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Gary Alejano. Ngayong araw po, ang Magdalop Party List ay naghain po ng aming Certificate of Nomination and Acceptance. At kami natutuwa na mabibigyan po kami ulit ng pagkakataon na magsilbi sa ating bansa. At alam po natin ang Magdalop Party List ay naglalayon na i-representa. In fact, we already represented yung former and retired members of the uniformed services in the country. Kasama na rin ang ating urban poor at mga kabataan. We're proud to say that in the past Congresses, 16th, 17th, and 18th, ay naging produktibong party list ang Magdalo. When it comes to the function of legislation, no? And also sa isang importanteng trabaho ng mambabatas, yun ang oversight function, no? In fact, ang Magdalo Party List lamang ang nag-iisa, hindi lamang party list but miyembro ng Kongreso ang naghain ng impeachment laban sa former President Rodrigo Duterte. At hindi lamang yan, kaisa-isang party list din ang naghain ng information before the International Criminal Court against the crime against humanity ng nakaraang administrasyon. So kami po ay muling babalik at kailangan po natin magkaroon ng matapang at matibay na tumatayo sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon sa issue ng West Philippine Sea dahil yan ay isa sa tinayuan natin at isang advokasya, especially representing the former and retired and even the interests of the armed forces of our country. So maraming salamat po. Okay, thank you, sir. Question from the media. Hi, sir. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Nabanggit niyo po kanina, kayo po yung nag-file ng impeachment against the former president. Sakaling manalo po kayo next year, magpa-file din ba kayo ng impeachment complaints against the Vice President, Sara Duterte? Of course, it would be assuming on my part, no? Pero kung yun nga, kung mananalo at sa nakikita ko pong mga violations against the Constitution, malaki pong posibilidad na maghahain po ako ng impeachment. Against the Vice President? Against the Vice President. Kumusta po yung kaso ngayon na i-file po ninyo against the former President po sa ICC? Ano pong update po sa inyo ng ICC? Sa katunayan po ay healthy naman ang communication between sa aming grupo at ang International Criminal Court. Of course, hindi natin mapapwersa o mapipredict kung ano man ang gawain nila. Ang importante ay umuusad ang kanilang hakbangin. No? At alam naman natin na pumasok na yung mga investigators dito sa ating bansa. At I understand meron lang silang tinatapos at pinaplansa kasi gusto din namin na ilabas na rin nila yung warrant of arrest against the former president. Sir, balikan ko lamang yung impeachment. Kung sakasakaling manalo po ang Magdalo, is that your priority agenda or first agenda on the Congress sakaling makabalik ko kayo? Kami ho, bilang party list, tumitingin ho kami sa aming legislative agenda kasi ang pangunahin talagang dahilan kung bakit kami nandito ay ang kapakanan ng ating kasundaluhan at kapulisan. Yun po ang ating pangunahing agenda. At kung meron naman hong ibang miyembro ng Kongreso na magpa-file ng impeachment, ay pwede ho natin silang hayaan. Pero kung kinakailangan at tawag ng panahon na magpa-file at wala nang ibang magpa-file, gaya nung nakaraang administration, tatayuan po na ang Magdalo po yan. Okay. Dwight, please. Rappler. Wala na dyan. Hello. Ayan. Good morning, sir. Dwight De Leon from Rappler. Yung Magdalo po, isa sa mga party list groups na ilang beses ding naluklok sa Kongreso pero natalo noong 2022 elections. Why do you think lost? And what are you doing different this time in order to win, especially given na I think this is a crucial moment for you dahil kapag natalo kayo for a second time, may risk kayo of getting delisted in 2028? Salamat po sa tanong.
alam niyo po ang lalo na ngayon sa sistema ng party list without offense to the other party list, ay talagang masikip ang laban. At tinitingnan ho natin na dapat ang party list ay isang representante ng marginalized sector sa ating lipunan, ay parang nabaligtad na ho dahil ang mga mayayaman ay nasa party list. No? So challenge talaga ho sa amin. So pag ang tanong kung bakit kami ay natalo, maraming factors po. Of course, may kakulangan din kami at that time. Inaamin po namin yan. Pero malaking factor kasi ang pag-demonize sa amin before the public. Tuloy-tuloy po yan. At alam ho natin na hindi nati-check ang fake news. Sa nakaraang administrasyon, lumalabas na kami talaga yung salarin, kami yung demonyo, kami yung... kahit hindi ho totoo, no? Kami, nangyari yung kay Senator Laila de Lima, kahit walang kasalanan yung tao, talagang bagsak yung kanyang perception ng taong bayan. No? Kasama ho kami doon sa biktima ng pagsisinungaling ni Rodrigo Duterte at kami na biktima. No? Pero, ang nakikita ho natin ngayon ay dahan-dahan po na ilantad sa publiko ang kasinungalingan ni Rodrigo Duterte. In fact, nakikita natin kung ano ang ginawa ng nakaraang administration sa ating bansa, especially ang implication on our national security. Dahil inalaw nyo, binukasan niya ating bansa upang pasukan ho tayo ng kalaban ng ating bansa, especially ang bansang China. So ngayon ho, na marirealize po ng taong bayan na talagang tumayo po ang Magdalo, ay we're hoping na makita po nila at maibalik yung suporta sa amin. But of course, hindi rin ho kami magre-relax. We're touching base sa aming mga dati ng members and we're still organizing sa mga bago pa. Okay, Sherry Ann Torres. Hi, Sir Gary. Magandang hapon. Sherry Ann Torres po. Magandang hapon, Sherry. Apo. Sir, pakibanggit lang po, sino po yung 10 nominees po ninyo sa Magdalo? Ang nominees po ng Magdalo Party List, una po ako po yung number 1 nominee. Ang number 2 po ay si Eugene Gonzalez. In fact, nandito po siya ngayon. Ando po sa kabila. Hindi po yan senior citizen, second nominee po yan namin. Ang pangatlo po ay kasama din po namin si Yvonne Heresa. At ang sunod po namin ng sila po yung aming mga leaders sa magsamahang Magdalo. No? So, Sherry, titingnan ko lang ang kompleto kasi 10 po ito, no, para i-sequence din po natin. No? Oo. Pero sir, safe to say na yung mga kasama po ninyo ay mga retired military officers po. Tama po ba? Ang retired lang ay former members of the Armed Forces of the Philippines ay dalawa ko lang ho kami ni Eugene Gonzalez. All the rest ay aming mga leaders na po yan sa Samahang Magdalo na pinili po ng Executive Committee ng Magdalo. No, so kung mabanggit ko lang po, ang pang-apat po namin ay leader namin sa Jensen, Charlie Pasqua. Ang pang-lima po ay ang leader namin sa Bicol, John Brosas. Ang pang-anim ay si Aldwin De Vera. Actually, nasa leader po namin ito sa international po namin sa Bahrain. Pang-pito, from Marikina, Dennis Velloso. Pang-walo po, si Jimmy Austria from Manila, leader po namin sa Manila. Pang-siyam ay si Ronald Galang, leader po namin sa Rizal. And pang-sampo ay si Francisca Villanueva, leader din namin sa Maynila. So, simula nung pangatlo hanggang 10, sila po ay mga leader po namin sa grassroots po namin. Opo. Sir, uling tanong lang galing sa akin, no? Sa Kamara kasi, ang tagal nyo na nandun, di po ba? Alam natin na yung party list, groups, meron doon na coalition at karamihan doon naka-adib din sa supermajority block. So, kung sakali na makakabalik ang Magdalo party list, paano kayo tatayo dito sa Kamara bilang isang grupo? Kayo po ba isasali rin sa supermajority or tatayo po kayo bilang isang independent party? Thank you, sir. Maraming salamat po. Yan ang issue na yan ay pag-uusapan po ng grupo yan. Pero initially sa aking tingin, alam nyo, Sherry, napakalaking
nahinga po namin. No? Coming from the last administration, na talagang sikip na sakip ang pakiramdam ng oposisyon. Ngayon ho ay malaya, pati media ho na makapagsalita, walang pressure. No? Hindi rin kami iniipit, hindi naman ho kami opposition ngayon, kumbaga technically. At nakita ho namin na very sensitive sa armed forces, sa aming hanay, yung pagpaubaya natin ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Yan ay binago po ni President Marcos. At tinayuan niya ang ating kapakanan, ay kami tuwang-tuwa po dyan. So maraming bagay na nakita namin ngayon na hindi namin nakita sa nakaraang administrasyon. Pero ganun pa man, kailangan pag-usapan ng grupo kasi sa amin naman po ay pinagbubutuhan po namin. Majority wins, kung kailangan tumayo kaming independent or even opposition, ay gagawin po namin. Time is up na po, sir. Okay. Thank Maraming salamat po at makakaasa po kayo na ang Magdalo ay laging tatayo para sa kapakanan ng ating bansa at ng ating kapwa Pilipino. Magandang umaga. Salamat po. Sir, yung ano po? Ano niyo po? Auto-obsolete po. Yeah. Okay, maraming salamat po. Dito po sa Integrity Pledge section.